Hello! So, natapos na po natin basahin yung Ezra chapter 4, 5, and 6. So, my takeaway, ano po, present ano na, yes, nakita ko po yung ginawa, pagtatayong muli, o binasa po natin, hindi ko nakita, binasa po natin dito sa Book of Ezra na muling tinayo po nung panahon no, nito ni Artaxerxes. Artaxerxes, yan. Yun po, no? At muli po nilang itinayo yung templo at nakapagsamba po sila muli at nakapag-alay po silang muli ng kanilang mga handog. Pero nais ko po na ipabatid sa bawat isa na meron pong best way na ginawa si Lord. Ngayon po, doon sa New Testament, babasahin po natin no, kung paano po sinacrifice ni Lord ang kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo. No, napako siya sa krus, He died on the cross para sa ating lahat, para sa ating ikalilinis at ah, ikakahugas at kaka-redeem ng life po natin. Just have faith. No, receive the grace of the Lord kasi every one of us needs the grace of the Lord. But you need to have faith in Jesus, no, in the Lord Jesus Christ so that mangyari yung mga pangako niya. Kasi ito po yung dahilan kaya nagtatayo sila ng muli ng templo kasi nga may hindi tama sa buhay nila. So marami pong hindi tama sa buhay po natin. Pero meron na pong paraan. Ang paraan pong yun ay manampalataya tayo kay Heso Kristo na ating tagapagligtas. And He will change us. And our response to that is we will surely know and live for the Lord. We will die and live for the Lord. For the Lord. So that is our takeaway po, and I encourage everyone to continue to read the Word of God and be with me every time that we make live. And I hope po, dahil pabago-bago yung time natin, ma-catch up nyo po. But by the way, you can relive it naman po. And thank you for tonight, and may the Lord continue to give us more grace, more understanding, more wisdom, more of His presence. God bless you po.